dahil na-double check. Kung gusto talaga totoo, tingnan natin. Ang totoo niya, nakulangan din ako, Christian, nakulangan ako doon sa conviction eh. Kasi state agent ang gumawa ito, Christian. Alam ko na iba ang bigat na dapat nahatol para doon. Ako sila doon sa dalawang sinampa natin eh. Doon sa planting ng evidence ng droga, doon sa baril. Diba? Kahit na napatunayan naman namin na negatibo yung bata, no? Sa paraping. Patay na yung bata, nagsabi pa siya ng totoo na hindi siya pumutok. Negatibo. Diba? Yes, sir. Pero natin, kasi kinover ko yung hearing sa Senate yung sa kay Andrew Santos. Napaka-bigat sa loob niyan eh. No? Sabihin nila, hindi, okay yung kung hindi ka naman adik, dapat huwag ka matakot. Hindi naman adik, sige yan eh. Tapos eventually, di ba, may mga pinakalat pang mga fake news sa kanya. Hindi, ano yan, sangkot yan. Di ba yung mga ganong simpleng pakalat na chismis? Sige po. Paano hinanil yung mga ganyan? Kumbaga, kayo na ngayon na agrabyado, kayo ba yung naging subject ng masama na chismis? Nawalan ako ng trabaho, Christian. Dahil sa mga binitawang salitang ito. Paratangan ka, dati sa isang pahinante ako eh. Ilang aking alam na po, hindi naman tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi tayo kaya ng white collar job, no? Yung aking trabaho. Pero dahil doon, natanggal ako eh. Kasi pag bintangan ka na yung tatay at yung uncle, although not mentioning our name, di ba? Siyempre yung tatay, siyempre yung uncle, ako yung lumalabas sa TV. Sabi nila na tulak daw ako, may kinatatakutan sa lugar. Alam ko, marami kang kasamahan sa trabaho, sa media. Alam ko, nagtanong-tanong kayo doon sa komunidad namin. Kung totoo ba, nagbebenta akong droga doon, wala. Yung mga kapitbahay ko magsasabi. Kaya ako tinatanong sa inyo kasi nadinig ka rin in 2017. Kung baga kayo na-agrabyado, kayo pa yung sinisiraan. Ang makalat na chismis dyan. Then tulak yung uncle niyan eh. Tapos nasikiyan. To justify the murder, Yes. Diba? Ngayon, hindi nila alam yung epekto na nawalan ako ng trabaho, may pamilya ako. Ang masabi lang nila, nasabi na. Yung punto, yung balik sa amin, nahirapan ako. So, hindi pa kayo kontento na sa inyo? Hindi pa dapat Christian kasi diba, tatlo yung sinumpang kaso. Tatlo. Murder lang naman ang diba, naparusahan sila. Asa yung planting of evidence, saka yung sa droga. Malinaw naman doon sa mga testimonya ng mga testigo na kinapka pa nila yung bata, walang nakuha. Diba? So, yun. Ano ito? Sige. Bago ko po ituloy yung mga pagtatanong sa inyo dalawa, meron ako sa... Okay. Mahaba pa yan mga guys, no? Pero discuss muna natin, no? Komentuhan muna natin. So, dito mga guys, binabalikan nga, no? Ini-interview yung mga nabiktima ng war on drugs ni Duterte. At ang kasamaang palad dito guys, marami sa mga napatay sa panahon ng war on drug ni Duterte ay mga inosente, mga tinaniman lang. Katulad nung yung babae na namatay yung kanyang asawa. Yun mga guys, walang nakita, no? Walang nakita na merong droga at nag-negative din, no? Na hindi naman siya nanlaban. Pero doon mga guys, ang sinabi ng mga pulis, nanlaban daw. Ang sabi nga, paano nga makakapanlaban, nung namatay siya, nakaganon yung kanyang mga kamay, no? Nakaganyan. Tapos, nakapataob. So, paano nga ba manlalaban yun kung nakaganin yung kanyang kamay nung nakita siya na nakahandusay? So, marami talaga mga guys na tinatanim lang. Sa case nung babae na yon, yung asawa niya, palit ulo, no? Yung tinatawag na palit ulo na kapag merong lumalaya, mga kaibigan, inuutusan sila na, manghunting ka ng pusher, no? Manghunting ka, tapos i-jugi mo para yun, kapalit mo yun, no? Para ikaw ay talagang akwit na, no? At palalayain, no? So, bago lumaya. So, yung bago talaga tuluyang makalaya, mga guys, no? So, yun mga kaibigan, maraming mga ganyan. At dito naman sa case ni Kian de los Santos,
sinasabi nga ng sa investigasyon, mga kaibigan, na talagang yung bata hindi naman talaga nanlaban at saka hindi naman talaga addict. Ang case naman niya ay tinaniman lang siya ng droga, no? So maraming ganito mga guys. Teenager pa, no? At talagang nasayang yung buhay. At hindi lang nasayang yung buhay, nasira pa yung pati buhay ng kanyang mga kamag-anak. Yung tito, nawalan ng trabaho, yung mga kamag-anak talagang binubuli, may mga nawalan ng trabaho. So makikita natin yung bigat, no? Yung bigat na hanggang ngayon, eto, dala-dala pa rin nila. At hindi pa rin talaga sila makakuha ng justice. Kita mo yung nangyari, no? Kung walang CCTV, guys, doon sa kay Kian de los Santos, doon sa case niya, kung walang CCTV, wala talagang mangyayari, no? Pero kita niyo naman na ayon sa nakita sa CCTV yung brutal nga na pagpatay kay Kian. And then, okay, gumulong yung kaso, napunta sa RTC, na desisyon na nabigyan ng conviction. Pero napaka lang na yung hindi mabigat na conviction. And then mga guys, sabi nga ng tito, hindi pa niya alam kung talagang tuloy-tuloy na mako-convict kasi nga pinuntahan niya sa RTC, ang sabi ay wala na daw dito yung kaso, pinuntahan niya sa PAW, ay hindi na namin hawak ang kaso, doon na yan sa Court of Appeals, pagpunta naman niya sa Court of Appeals, ang binigyan lang siya ng papel tapos nakalagay na raffle. Kasi nga mga guys, sa sobrang dami ng mga kaso na hawak, no? Sabi ko nga sa inyo, bawat isang judge diyan ang hawak na kaso, more than 2,000. Mga kaibigan, paano mo naman yan didesisyonan yan, di ba? Everyday, ilang kaso ba ang pwede mong i-review everyday? Ilang kaso ba ang pwede mong desisyonan everyday? Siyempre, pag-aaralan mo pa lahat yan. Kaya yan yung sinasabi ko na sinasabi ng marami kung bakit talagang kailangan ng ICC. Kasi nga, dito sa bansa natin, lalo na tungkol dyan sa drug war na yan, alam naman natin mga guys na maraming natatakot dyan, no? At maraming mga sangkot talaga na kapulisan. So kahit yung mga yan, kahit yung mga nag-iimbestiga ng mga yan, meron yan silang pinoprotektahan na kanilang mga interest, no? So, sino ba ang maglalakas ng loob na talagang mag-imbestiga dyan, no? Wala. Kaya eto, nakahang pa rin yung kaso ni Kian, although 2017 pa yan mga guys. Take note, 2017. 2024 na tayo ngayon. Ganun pa rin. Wala pa rin talagang final verdict kung ano na ba talaga ang nangyari dyan. At alam naman natin, justice delay is justice denied. Kasi kapag nadidelay ang mga proceedings na yan, mga guys, meron pang possibility na talagang makalaya, no? Makalaya at makagawa ng paraan yung mga akusado, makagawa sila ng paraan para talagang sila ay makalaya, 'di ba? So, nakakalungkot isipin, ang dami-dami talagang mga biktima nito. May mga kabataan, may mga matatanda, hindi pinipili kahit yung meron pang PWD, mga guys, ha? PWD, ha? Walang kakayanan para manlaban. User lang, mga guys. Pero, chinugi at pinalabas na nanlaban. Anong sabi sa autopsy? O PWD ito, wala itong kakayanan para manlaban. Pero ang sabi ng mga pulis, nanlaban. Meron pa mga guys na lumalabas sa mga autopsy, no, sa mga report na nanlaban daw. Inilagay ng pulis yung barel sa kanan. Ngayon, nung inautopsy, napag-alaman na yung tao ay left-handed. So, paano mangyayari na kanan ang kanyang gagamitin samantalang, paano mangyayari na kanan ang gagamitin niya samantalang left-handed siya? Diba? So, ang daming mga irregularities na nangyari at talagang maraming mga lumalabas na talagang kalokohan, no? Mga wina-whitewash yung mga kaso, wina-whitewash yung mga nangyayari. Mga guys, yung mga ebidensya ay
yung parang, parang sinasabu. Admin reach. Ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news.